ambiguous yet characterized by its adherence to a specific set of beliefs. Ang kapangyarihan ng relihiyon ay nakatago sa kakayahan nito to bring people together, to persuade and usher the people into a new perspective, a new life. Pero alam mo bang nakapagdudulot din ng relihiyon ng gulo at ng mga unwanted events? We begin with Nigeria, where a woman has been beaten to death and set on fire on college premises. She was a student in this college. Her killers were her own classmates. What was her crime? Blasphemy. Muslims and Hindus violently clashing on the streets of the capital, Delhi, during a month meant to be holy for both groups. Drag artist Puraluka Vega is facing new criminal charges for allegedly offending religious feelings. Ethnic clashes between the Hindu majority Meitei community and the tribal Christian Kuki minority over land and influence in the state has left at least 180 people dead and over 500 injured. Maraming bagay ang hindi alam ng mga taong bayan tungkol sa relihiyon. We are here to change that. May konsensya ka ba? Bilang isang Katoliko, hindi malabong mayroon tayo niyan. Ang kadalasan sa ating actions ay nakaayon sa salita ng Diyos. Kaya ang batas ay halos nakaayon din sa tingin ng Diyos kung ano ang masama sa hindi. Ngayon, magbalik tanaw tayo. Noong panahon ng Rehimeng Marcos Sr., alam ng karamihan sa atin kung ano ang sinapit ng mga mamamayan ng Pilipinas na naging dahilan para magkaroon ng EDSA People Power Revolution. However, a few years later, it was followed by EDSA People Power Revolution II, or also known as EDSA II, which overthrew former President Joseph Estrada, also known as ERAP. Naging oposisyon ng mga rehimeng ito ang simbahan dahil sa mga gawi na nakikitang hindi naaayon sa interes ng mamamayan. Umpisahan natin kay Marcos Sr., kung saan matindi ang naging pagtutol ng simbahan sa kanyang pamumuno dahil sa mga regulations nitong lumalabag sa karapatang pantao. His regime had been full of violence, deaths, technically improper handling of authority. Kaya naman, iba't ibang klase na ng tao ang umalma. Bahagya natin sundan ang artikulo ni Janit Sawin na A Study of Peaceful Revolution, the Philippines 1986, kung saan nagbibigay siya ng ilang punto sa involvement ng simbahan para sa mapayapang revolusyon. Matindi na ang impluwensya ng simbahan sa bansa, pero nang mag-impose si Marcos Sr. ng martial law noong 1972, mas lalong naging apparent ang involvement nito. Napuno ng kritisismo ang rehimen at nang mangyari ang assassination kay Benigno Aquino Jr. na nakilala dahil sa kanyang pagiging leader ng oposisyon ng rehimen, naging bukas ang kahilingang bumaba na si Marcos sa kanyang pagiging pangulo. Hindi naging madali ang proseso dahil marami pa rin sa may kapangyarihan ang pro-Marcos hanggang umabot ito sa revolusyon which began on a Saturday, February 22, 1986 and lasted until February 25 the same year. In this revolution, the priests and nuns became the source of food and support, even becoming a frontliner of the revolution itself, as they have successfully knocked on people's faith and spiritual courage to stand up against Marcos Sr. Ang mga pare at madre ay nahagip ang konsensya ng mga sundalo at nakapagtanim ng pagdadalawang isip sa mga sundalo bago pa man makapanugod kasama ang kanilang naglalakihang tangke. The next revolution happened on January 16, 2001, when the prosecutors walked out from the impeachment trial of ERAP. Sinimulan ito ng kasalukuyan ng Senate President na si Aquilino Pimentel Jr. na sinundan pa ng ibang senador. Pero bakit ba sila nag-walk out? Noong mga panahon na yon, si ERAP ay nakatalagang i-impeach mostly dahil sa plunder. At bilang ebidensya, mayroong envelope na supposedly ay naglalaman ng mga sulat na nagpapakita na mayroong bilyong deposit si ERAP under ng pangalang Jose Velarde. Kinailangan pa nilang pagbotohan kung bubuksan ba ang envelope na ito. 10 ang bumoto ng oo at 11 ang nag-no, dahilan ng pag-walkout nito. Naging trigger ang ganap na ito para sa EDSA II at bukod sa pag-withdraw ng militar ng kanilang suporta sa presidente, na ipakita ng simbahan ang kanila ring pagsuporta sa mga nag-walkout nang sila ay nagtipon sa EDSA Shrine. Dahil sa tagpong ito, successfully, na-oust ang dating presidente na pinalitan ng kanyang nooy vice-presidente na si Gloria Macapagal Arroyo. Ngayong alam na natin ang konteksto, bigyan pa natin ito ng pagpapaliwanag sa perspektibo ng sosyolohiya. Using the lens of Karl Marx theorizing, he argued that religion is the opium of the people. Sounds familiar, right? Pero ano nga ba ang opium? At ano nga ba ang importansya nito sa pagtingin ni Karl Marx sa relihiyon? Pag-usapan natin. Kung ating babalikan, habang sinusulat ni Marx ang kanyang libro na pinamagatang Critique of Hegel's Philosophy of Right noong 1843,
Yung opium, hindi lang ito isang legal na gamot. Kung hindi, isa rin itong pangkaraniwang gamot sa panahon na yon. Ayon pa kay Pedersen, yung tinatawag na opium ay isang kilalang nakahuhumaling na droga na nakapagbibigay ng calming and hallucinogenic qualities. And that is how it feels like to subscribe to religion itself, according to Marx. It is just like using opium. Subscribing to religion will make you numb to the realities that you have. It will elevate you to a euphoria that will make you romanticize your reality. But what does that mean? Hindi ito nangangahulugan na walang kamalayan ng isang tao sa mga pangyayari sa paligid niya. In fact, alam niyang nakakaranas siya ng isang bagay pero hindi sa puntong alam niyang minamanipula siya kaya siya nakakaranas nito. For instance, a person will normalize his own suffering in this world because Jesus himself suffered on the cross. Iisipin niya na ayos lang maghirap dito sa mundo dahil may reward na naghihintay sa kanya sa afterlife. Pero bakit nangyayari ito? Ang pangunahing salik na nakakapagpaliwanag kung bakit nagiging bulag ang isang tao sa tunay na kanyang sitwasyon ay dahil sa tinatawag nating cultural hegemony. Ang cultural hegemony ay isang konsepto kung saan nagiging dominante ang kultura at paniniwala ng isang makapangyarihang lipunan, particularly ng mga kapitalista na siyang humuhubog sa pananaw at kaugalian ng mga manggagawa. Ito ay nagdudulot ng false consciousness kung saan napasailalim ang mga manggagawa sa paraan ng pag-iisip na pumipigil sa kanila upang makita ang katotohanan sa likod ng kanilang mga danos. Ang tanong, paano nga ba natin ma-reconcile yung fact na ang mga pari at madre ng Romano-Katoliko ay madalas parte ng frontlines ng socio-political milestones dito sa Pilipinas, kagaya ng EDSA 1 at 2 sa sociological na pananaw ng mga classical theorists sa relihiyon, lalong-lalo na kung gagamitin ang konteksto ng pagtingin ni Karl Marx. Mapagkakasundo natin yung former at latter kung titignan natin ang partisipasyon ng mga religious leaders bilang band-aid solution na mas malalim pa na socio-political na issue noong panahon ng EDSA 1 and 2. Nagawa mang patalsikin ng mga tao ang dalawang dating presidente ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Sr. at si Erap Estrada sa pangunguna ng mga religious leaders, hindi pa rin maikakaila na hindi tuluyang nakamit ng mga Pilipino ang tunay na kalayaan na kanilang pinaglalaban dahil nakagapos pa rin sila sa kahirapan. Hindi pa rin natamasa ng mga Pilipino ang tunay na kalayaan na kanilang inaasam dahil patuloy pa rin ang panloloko ng mga pampublikong opisyal sa kanila. Halimbawa na lang nito ang pagbibigay ng pagkakataon na umupo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno ang lalaking anak ni Ferdinand Marcos Sr. na si Bongbong Marcos na siyang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na i-clear out at pabanguhin ang kanilang apelyido at tuluyang baguhin ang kasaysayan ng Pilipinas. Ang mas masaklap pa rito ay nag-udyok din ang pagkakaluklok ni Bongbong Marcos na manakaw ang kaba ng bayan. The participation of these religious leaders and the success of EDSA 1 and 2 might have calmed the Filipino people temporarily, at siguro nakapagbigay rin ito ng illusion of freedom. Kagaya nga ng sabi ni Marx, religion is the opium of the people. Subalit, kagaya nga na nauna kong sinabi, patuloy pa rin tayong niloloko ng mga charismatic political officials na ito. Sa isang banda, kung titignan natin ang teorya ni Emil Durkheim, he viewed religion as a unified system of beliefs that unites its followers into a single moral community. Dagdag pa niya, ang relihiyon ay ekspresyon ng pagkakaisa ng lipunan. Dito masasabi natin, in relation to Marxist theorizing, na ang presensya ng mga pare at madre sa frontlines ay paraan upang pukawin ang paniniwala ng mga military personnel at subukang baguhin ang kanilang isipan na hindi gumagamit ng pisikal na karahasan o rason, kung hindi sa pamamagitan ng pagpukaw ng kanilang emosyon at espiritualidad sa pamamagitan ng common ground ng mga Pilipino. Walang iba kung hindi ang ating pananampalataya. Masasabi rin natin na ang pagkakaisa ng ating lipunan noong mga panahong iyon ay grounded sa Katolisismo. Ang panghuling teorya ay ang teorya ni Max Weber, kung saan binigyang pagkilala niya ang relihiyon sa paghubog ng pananaw ng isang tao tungkol sa mundong ginagalawan nito. Dagdag pa niya, ang pananaw na ito ay nakakaapekto sa pagtingin ng individual sa kanyang mga interes, ganun din sa kung paano siya mag-decide to take action. In relation to Max Weber's view of religion, yung desisyon ng mga militar na umanib sa oposisyon imbes na sa ruling government ay isang personal at individual na desisyon dahil nakakaapekto ito sa kanilang moral. Dahil kung ipinagpatuloy nila yung pag-atake sa mga religious leaders noon, ay malalagay sa alanganin ang kanilang ugnayan ng pagkakamag-anak. Tunay nga na ang simbahang Katoliko ay may malaking parte sa ating kasaysayan, particular na sa EDSA 1 at EDSA 2. Sa pamamagitan ng paggamit natin ng teorya ni Karl Marx, Emil Durkheim, at Max Weber, ating ipauunawa kung paano ang pananampalataya ay may impluwensya sa lipunan at sa individual sa konteksto ng relihiyon.
Sa pag-aaral ni Karl Marx, ang kanyang pananaw na ang relihiyon ay opium of the people ay nagpapahiwatig na ito ay maaaring magsilbing pansamantalang aliw lamang sa pangunahing suliranin ng lipunan. Sa mga pangyayaring EDSA 1 at EDSA 2, makikita natin na ang partisipasyon ng mga leader ng simbahan ay tila nagbigay lamang ng pansamantalang solusyon sa mas malalim na suliranin at hindi ganap na nagbibigay kalayaan sa mga Pilipino mula sa kahirapan at pang-aabuso ng gobyerno. Sa kabilang banda, sa pananaw ni Emil Durkheim, ang relihiyon ay isang paraan ng pagsasanib ng mga tao sa isang moral na komunidad. Sa EDSA 1 at EDSA 2, maaaring naging daan ang partisipasyon ng mga leader ng simbahan sa kilos protesta upang itaguyod ang pagbabago sa paniniwala ng mga kawal at ng lipunan bilang isang buo, batay sa kanilang pananampalataya na nagtataguyod ng pagkakaisa. Ang teorya naman ni Max Weber ay nagpapahiwatig na ang relihiyon ay maaaring magbago sa pananaw ng isang tao sa mundo at magkaroon ng impluwensya sa kanyang mga desisyon. Kaya naman, ang pagpili na suportahan ang oposisyon kaysa sa gobyerno sa mga EDSA event ay maaaring naaapektuhan ng mga personal na paniniwala at moralidad ng bawat isa. Sa pangkalahatan, bagamat may kontribusyon ang simbahang Katoliko at ang kanilang mga leader sa mga pangyayari ng kasaysayan ng Pilipinas, hindi ito nangangahulugang ganap na kalayaan mula sa mga suliranin ng lipunan. Ang kanilang partisipasyon ay maaaring magsilbing pansamantalang solusyon lamang at ang mga isyu ng kahirapan at ang pang-aabuso sa kapangyarihan ay nananatiling umiiral hanggang sa kasalukuyan.